Sinabi ng tinig na mabuti at ipinaliwanag ang mga patakaran. Una, bukod sa mga espada ay hindi maaaring gumamit ng anumang panlabas na puwersa. Pangalawa, matapos makuha ang ranggo ay dapat bumalik sa lugar na ito pagkalipas ng 1 taon upang pormal na pumasok sa Sword Realm. Pangatlo, ang nakuhang ranggo ay dapat panatilihing lihim at hindi maaaring sabihin sa iba, at kung hindi ay mawawalan ng bisa, at pang-apat, kung mamatay ang kalahok ay hindi magbibigay ang Sword Realm ng anumang uri ng kompensasyon. Pagkatapos ay nagtanong ang tinig kung nauunawaan niya ang mga patakaran at handa siyang sumunod, at sumagot si Ming na oo. Sinabi ng tinig na maaari na siyang magtanong at sasagutin nito ang kanyang mga katanungan, ngunit mayroon lamang siyang 15 minuto kaya hindi dapat magtanong ng walang kaugnayan. Agad na nagtanong si Ming kung ano ang gantimpala ng mga nasa unang 100 at ng unang 10, at sumagot ang tinig na ang mga nasa unang 100 ay makakatanggap ng 100 pwesto sa Sword Realm, at bukod pa rito ay ang mga nasa unang 50 ay makakatanggap ng isang espada na may iba't ibang kalidad, at kung mas mataas ang ranggo ay mas maganda ang kalidad nito, at ang mga nasa unang 10 ay bukod sa espada ay makakatanggap din ng basbas ng kalooban ng langit ng Sword Realm na may iba't ibang dami. Nagulat si Ming, at ang mga nasa unang 10 ay makakatanggap ng kalooban ng langit, at ito ay sadyang nakagigimbal. Nagtanong siya kung ano ang layunin ng Sword Realm, at sumagot ang tinig na hindi pa ito maaaring sagutin, ngunit kung makakapasok siya sa unang 10 ay sa kanya ito sasabihin. Nagpasalamat si Ming at sinabing tapos na ang kanyang mga tanong. Sinabi ng tinig na mabuti at haharapin na niya ang mga sword puppet, at may 15 antas ang mga ito, at ang makakatalo sa ika-6 na antas ay karaniwang pumapasok sa loob ng 5,000, at ang makakatalo sa ika-7 o ika-8 antas ay pumapasok sa loob ng 3,000, at nagtanong kung saang antas niya nais magsimula. Sumagot si Ming na maaari pala niyang piliin ang lakas ng puppet, at nais niyang malaman kung anong antas ang kailangan upang makapasok sa unang 100, at mayroon siyang sapat na tiwala sa sarili na may pagkakataon siyang makapasok roon. Sumagot ang tinig na ang makakatalo sa ika-12 antas ay karaniwang pumapasok sa unang 100, at sinabi ni Ming na ito ang kanyang hahamunin. Nagbabala ang tinig na dapat niyang pag-isipan nitong mabuti dahil ang ika-12 antas na puppet ay may napakalakas na kakayahan, at kaya nitong madaling patayin ang isang ika-8 antas na mage, at nagtanong kung talagang nais niyang haminin ito, at sumagot si Ming ng oo, at nagsimula ang hamon. Mula sa puting liwanag sa unahan ay lumabas ang isang anyong liwanag na nasa pagitan ng totoo at ilusyon. May hawak na 3 talampakang espada, at sa sandaling lumitaw ito ay naramdaman ni Ming ang isang matinding pagpatay na nagpanghilong-pahilo sa kanya. Siya ay nagsanay ng sining ng espada at naniniwalang mayroon siyang magandang kakayahan dito, ngunit sa harap ng puppet na ito ay naramdaman niyang siya ay sadyang napakababa. Hindi agad umatake ang anyo, at sa halip ay nagtanong kung alam ba niya kung ano ang tunay na diwa ng espada, at hindi agad sumagot si Ming, at matapos mag-isip ng ilang sandali ay sinabi niyang ang diwa ng espada ay wala. Sinabi ng anyo na napakabuti, at siya ay lumampas na sa pagkakagapos sa anyo, at maaari na niya itong haminin gamit ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Pagkasabi nito ay isang liwanag ng espada ang biglang lumitaw sa harap ni Ming at tumaga patungo sa kanyang mukha, at sa harap ng matalim na liwanag na ito ay hindi umiwas si Ming, at ang kanyang invisible sword ay sabik na sumugod at isang sinulid ng liwanag ng espada na kasiliit ng bituin, at may walang kapantay na talam ang tumumpak na hamarang dito. Si Ming ay nakatayo nang hindi gumagalaw, at tanging ang dalawang liwanag ng espada ang nagliliparan sa ere, at sa isang iglap ay nagbanggaan ng daan-daang ulit at naglabas ng walang hanggang kulog at nakakabinging tunog ng espada. Sa sibilisasyong immortal ay naunawaan ni Ming ang landas ng immortal sword, at mayroon siyang malalim na kaalaman sa lumilipad na espada, kaya ang kanyang kakayahan sa pagkontrol nito ay mas mahusay kaysa noon, at hindi siya nagpahuli at unti-unti pang nakakalamang. Matapos ang halos 1,000 palitan ay sumigaw si Ming ng malakas, at ang kanyang invisible sword ay biglang naglaho sa kawalan at nahati sa dalawa, at ang isang liwanag ay nagtaboy sa liwanag ng kalaban, at ang isa pa ay tahimik na lumitaw sa likuran ng anyo at hinati ito sa dalawa. Ang anyo ay nahati ngunit muling nagsama, at mahinahon nitong sinabing ang kanyang palihim na pag-atake ay walang saysay dahil ang liwanag ng espada ang kanyang tunay na katawan, at ang anyo ay isang projection lamang, at ang pagpatay dito ay walang kabuluhan. Sumakit ang ulo ni Ming, at hindi niya inaasahang ang liwanag ng espada mismo ang puppet, ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang liwanag sa labanan, at sa halip ay inilagay ito sa kanyang tabi bilang bantay dahil natatakot siyang baka gamitin din ng kalaban ang parehong paraan laban sa kanya, at lihim siyang atakihin at ito ay magiging banta sa kanyang buhay.
Isa pang 1,000 palitan ang lumipas at ang kaunting kalamangan na nakuha ni Ming ay unti-unting nawala at sila ay pumasok sa isang pagkapatas at ang depensa ng kalaban ay sadyang perpekto at wala siyang paraan upang malampasan ito sa lakas ay hindi rin siya nakakalamang. Sinabi ng puppet na sumuko na lamang siya at ang pinakamarami niyang magagawa ay ang makipagtabla rito at sa kanyang kasalukuyang karaniwang sining ng espada ay imposibleng matalo niya ito at ang tono nito ay may bahid ng pangungutya. Sa sandaling ito ay hindi nagalit si Ming at sa halip ay ngumiti at sinabing talagang mahirap niya itong talunin ngunit sa kasamaang palad ay isa lamang itong puppet at may likas na depekto ang kanyang sining ng espada at matapos ang 2,000 palitan ay nakita na niya ang kanyang kahinaan at 3 galaw lamang ang kailangan upang talunin ito. Sa buong labanan ay ginamit ni Ming ang kanyang 9-element calculation formation upang kalkulahin ang pamamaraan ng espada ng kalaban at sa wakas ay natagpuan niya ang butas nito. Ang liwanag ng invisible sword ay pumutol sa isang kakaibang anggulo at ito ay parang sikat ng araw na tumatago sa ulap at ang langit at lupa ay biglang lumiwanag at ang liwanag ng espada ng puppet ay biglang napigilan at lumipad paatras. Ang anyo ay naglaho at isang espada ang lumitaw may habang 3 talampakan at 3 pulgada at 3 linya may banal na formation sa ibabaw at ang talam nito ay hindi mapipigilan at ang pagpatay ay tumatago sa siyam na kalangitan at yumanig ito at sinabing binabati siya sa kanyang pagkapanalo. Yumuko si Ming at sinabing siya ay isang espada pala at nagpasalamat sa kanyang gabay. Sinabi ng puppet na maaari na siyang tumigil o magpatuloy sa hamon ngunit nagbabala itong ang susunod na puppet ay 10 ulit na mas malakas kaysa sa kanya. Nagtanong si Ming kung sa kanyang kasalukuyang resulta ay makakapasok ba siya sa loob ng 50 at sinabi ng puppet na tila nais niyang makakuha ng isang espada ngunit tiniyak nitong ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan at siya ay nasa loob na ng 50. Ngunit sinabi ni Ming na nais niyang haminin ang 13 antas na puppet. Muling narinig ang naunang tinig at nagtanong kung talagang determinado siya at ang 12 antas na puppet ay naglaho na at sumagot si Ming na oo. Ipinaliwanag ng tinig na ang makakatalo sa 13 antas ay makakapasok sa loob ng 20 at ang makukuha niyang pakinabang ay hindi gaanong mas marami kaysa sa ngayon kaya kung mayroon siyang sapat na tiwala ay iminumungkahi nitong direkta niyang haminin ang 14 o 15 antas. Hinawakan ni Ming ang kanyang baba at sinabing siya ay talagang naparito para sa mga pakinabang at dahil walang karagdagang pakinabang sa 13 ay ang 14 na lamang at tungkol sa 15 ay hindi niya alam ang kanyang kakayahan bago makaharap ang 14 kaya mas mabuting magsimula sa mas mababang antas. Sinabi ng tinig na siya ay may tapang. Isang manipis na ulap ang lumitaw sa unahan at ito ay mukhang ordinaryo at wala siyang makitang espesyal dito ngunit ang tila ordinaryong ulap na ito ay talagang isang nakatatakot na enerhiya ng espada na kayang madaling pumatay ng 9 na antas na Dharma Heaven. Nagtanong si Ming kung ito ang kanyang hahamuning puppet at sumagot ito na siya ay isang hibla ng diwa ng espada at kapag natalo niya ito ay tiyak na papasok siya sa unang 10 at sumagot si Ming na humihingi siya ng gabay. Ang ulap ay biglang namipis at hindi ito naglaho kundi kumalat sa buong espasyo at nasa lahat ng dako at kapag ang enerhiya ng espada ay nasa lahat ng dako ay paano ito maiiwasan at ang ginawa ni Ming ay hindi ito iwasan at sa isang iglap ay sabay niyang binuksan ang golden bell cover at iron cloth shirt. Ang mga hibla ng liwanag ng espada na kasentalam ng karayom ay patuloy na tumutusok ngunit lahat ay hinarang ng kanyang depensa at kahit matalim ang enerhiya ng espada sa ulap ay ito ay kumalat at ang kanyang lakas ay lubhang natunaw kaya wala itong kakayahang lumampas sa kanyang depensa. Pinuri siya ng tinig mula sa ulap at sinabing siya ay mahusay at hindi nakapagtatakang natalo niya ang 12 antas. Sinabi ni Ming na hindi ito makakapasok sa kanya at wala rin siyang kakayahang gumanti kaya iminungkahi niyang ituring na lamang itong tabla. Sumagot ang kalaban na nagsisimula pa lamang sila at humihingi na siya ng tabla at ang kanyang kalamangan ay ang unti-unting pagpatay sa kalaban at nagtanong kung gaano katagal siya mananatili sa loob ng kanyang pagong na depensa. 1 taon, 10 taon o 100 taon, at balang araw ay mawawasak din ang kanyang depensa at sa panahong ito ay wala na siyang ibang kahihinatnan kundi ang kamatayan. Sumagot si Ming na baka hindi ito magkaroon ng pagkakataon. Ang totoo ay hindi lamang nagdedepensa si Ming at mula sa simula ay nag-iisip na siya ng paraan at ang kanyang 9-element calculation formation ay nagpakita sa kanya na upang talunin ang uri na ito ng liwanag ng espada ay kailangan niyang gumamit ng katulad na pamamaraan.
Ang paggawa ng enerhiya ng espada na maging ulap ay napakahirap at nangangailangan ng napakalakas na kontrol sa liwanag ng espada at nagtanong siya sa Invisible Sword kung matutulungan siya nito at sa kanyang kasalukuyang antas ay hindi pa niya ito kayang gawin ng mag-isa ngunit kung handang tumulong ang Invisible Sword ay magiging ibang-iba ang sitwasyon at ang Invisible Sword ay isa sa 3 pinakamalakas na espada ng sword pool na may pambihirang pinagmulan at mayamang karanasan at malaki ang maitutulong nito kay Ming. Pumayag ang Invisible Sword at sinabi ni Ming na gawin ng ulap ang liwanag ng espada. Sa isang iglap ay ang Invisible Sword ay naging hindi mabilang na mga munting butil ng liwanag ng espada at ang mga butil na ito ay bahagyang yumanig at naglabas ng matalim na alon ng liwanag na kayang pumutol ng ginto at jade at hindi mapigilan ngunit ang pagkontrol ni Ming sa napakaraming butil ng liwanag ng espada ay agad na nagpahirap sa kanyang Divine Infant at sa kabutihang palad ay ang kanyang Heavenly God transformation ay sinanay na sa Valley Spirit Treasure Land at ang kanyang ikaapat na pagbabago ay ganap na at anumang oras ay maaari niyang subukan ng ikalimang pagbabago. Ang mga butil ng liwanag ng espada ay hindi magkakaayos noong una at sila ay kanya-kanyang kumilos at nagtipon sa iba't ibang grupo at ang pagkakasakop sa espasyo ay hindi pantay ngunit kahit ganoon ay ang liwanag ng espada ng kalaban ay biglang naitaboy ng kalahati. Ang mga ulap ng liwanag ng espada ng dalawang panig ay hindi nagkasundo at sa sandaling lumitaw ang liwanag ni Ming ay ang liwanag ng kalaban ay umatras at sa hindi mabilang na sulok ay hindi mabilang na mga butil ng liwanag ng espada ang naglalaban ngunit ang kontrol ni Ming ay malinaw na mas mahina kaysa sa kalaban kaya sa simula pa lamang ay patuloy siyang umaatres at wala siyang magawa kundi ang paliitin ang kanyang teritoryo at kontrolin ang mga butil sa loob lamang ng 1 milya at harangin ang pumapasok na ulap ng liwanag mula sa labas. Pinuri siya ng puppet at sinabing hindi nito inaasahang sa kanyang kasalukuyang antas ay kaya niyang gawin ang walang hanggang liwanag ng espada ngunit siya ay tamad pa rin at hindi kayang gawin itong perpekto. Nagpasalamat si Ming at sinabing siya ay nahihirapan ngayon. Ipinaliwanag ng puppet na ang pagkontrol sa mga butil ng liwanag ng espada ay nangangailangan ng isang puso ng pamamaraan at itinuro nito sa kanya ang isang pamamaraan na tinatawag na Limitless Sword Heart. Sa isang iglap ay nagkaroon si Ming ng isang kakaibang pamamaraan ng pagsasanay sa kanyang isipan na tinatawag na Limitless Sword Heart at ang pagsasanay nito ay magpapahintulot sa Divine Infant at Divine Form na maglabas ng hindi mabilang na mga pag-iisip at ang bawat isa ay may masusing kontrol at kapag ang pamamaraang ito ay ganap na ay maaari itong magpalabas ng walang hanggang liwanag ng espada at dalhin ito sa sukdulan ng kahusayan at sa huli ay ang bawat butil ng liwanag ay maaaring maging isang incarnation at sa gayon ay magkakaroon ng bilyon-bilyong incarnation ng enerhiya ng espada. Si Ming ay may 9-element calculation formation at kung tungkol sa pagsasanay ng mga pamamaraan ay kakaunti ang mas mabilis kaysa sa kanya kaya sa ilang sandali lamang ay lubos na niyang naunawaan ang Limitless Sword Heart at sinubukan itong gamitin upang kontrolin ang mga butil ng liwanag ng espada. Ang bawat sining ay may kanya-kanyang dalubhasa at ang Limitless Sword Heart ay sadyang ginawa para sa pagkontrol ng mga butil ng liwanag ng espada at ang epekto nito ay mas malakas kaysa sa kanyang orihinal na paraan at sa isang iglap ay ang lahat ng butil ay naging maayos at ang kanyang teritoryo ay patuloy na lumawak at hindi nagtagal ay nasakop na niya ang kalahati ng espasyo. Pinuri siya ng puppet at sinabing ang kanyang mabilis na pag-unawa ay nagpapakita ng kanyang pambihirang lakas ng isip at karunungan at umaasa itong magkakaroon siya ng tagumpay sa Sword Realm ngunit bago ito ay kailangan muna niyang malampasan ito. Pagkasabi nito ay biglang nagningning ang kidlat sa loob ng ulap ng liwanag ng espada at mula rito ay lumitaw ang mahigit 1,000 swordsman na gawa sa liwanag at naramdaman ni Ming na ang kakayahan ng mga ito ay hindi mas mababa kaysa sa naunang 12 antas na puppet. Nagtanong ang sword puppet kung hindi ba itinuro sa kanya ng kanyang guro ang pamamaraang ito at pagkasabi nito ay daan-daang swordsmen ang sumugod kay Ming at ang kanilang lakas ay nagkaisa at ang kanilang kakayahan ay nakagigimbal at sa isang iglap ay winasak nila ang kanyang ulap ng liwanag ng espada at agad na nakalapit sa kanyang tabi. Nanindig ang mga balahibo ni Ming at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit itinuro nito sa kanya ang pamamaraang ito at ito ay hindi mabuting hangarin kundi isang plano na patayin siya sa tamang pagkakataon. Sa kritikal na sandali ay sumigaw siya ng malakas at ginamit ang kanyang invincible body at sa isang iglap ay nagliyab ang kanyang katawan ng gintong apoy at isang maitim na gintong liwanag ang bumalat sa kanya at anumang atake maging ito ay enerhiya ng espada o pag-atake ng mga swordsman ay pawang naitaboy at hindi siya nasaktan. Nagulat ang puppet at nagtanong kung anong uri ng depensa ito at wala itong magawa kay Ming at sinabi ni Ming na ang pamamaraang ito ay hindi mahirap at inutusan ang kanyang dakilang swordsman na pumatay.
Ang kanyang 9-element calculation formation ay agad na nakalkula ang paraan ng kalaban sa paggamit ng liwanag ng espada at agad niya itong nagamit at ang lahat ng liwanag ng espada ay naging tatlong maliit na swordsman na kasinlaki ng palad at kahit maliit ang mga ito ay tinawag niyang dakilang swordsman at ang kadakilaan ay wala sa laki kundi sa kanilang napakalakas na kakayahan sa pag-atake. Isang maliit na tao ang biglang lumampas sa depensa ng kalaban at bumuo ng isang killing formation at pinalibutan ng isa sa mga swordsman na gawa sa liwanag at ang liwanag ng espada ay pumulupot at isa sa kanila ay napatay at ang natitira ay muling naging ulap at sinabi ng puppet na siya ay malakas at aminado itong hindi niya ito kayang talunin ngayon. Pagkasabi nito ay gamulong ang liwanag ng espada at kusang umatras at sa isang iglap ay naglaho. Nakahinga ng maluwag si Ming at lihim na nagpasalamat sa kanyang swerte at kung nagpatuloy pa ang kalaban ng ilang sandali ay ang kanyang invincible body ay mawawala at hindi lamang siya mawawala ng depensa kundi bababa rin ang kanyang lakas at mahihirapan siyang harapin ang susunod na laban. Isang tinig ang bumati kay Ming at sinabing natalo niya ang ika-14 na antas na puppet at siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto at nagtanong kung nais niyang magpatuloy sa hamon. Natahimik si Ming ng ilang sandali at sinabing sumusuko na siya dahil kahit ang ika-14 na antas ay nahirapan siya at kung haharapin niya ang ika-15 ay alam niyang wala siyang tsansa maliban na lamang kung maabot niya ang Sacred Martial Saint at magkakaroon ng kaunting pag-asa. Sumang-ayon ang tinig at sinabing batay sa kanyang nakamit ay dapat siyang pumunta sa isang tahimik na lugar upang hintayin ang pagtatapos ng tournament at may natitira pang 2.5 araw. Pagkasabi nito ay si Ming ay hinayla ng isang mahiwagang puwersa patungo sa isang malambot na espasyo na sadyang napakatahimik at walang anumang tunog at sinabi niya kay Beng-in na hindi niya alam kung mananatili siya sa ika-4 na pwesto ngunit tiyak na maganda ang kanyang gantimpala at bukod sa isang pinakamataas na antas na espada ay makakatanggap din siya ng basbas ng kalooban ng langit. Sumagot si Beng-in na ang tournament na ito ay hindi makatwiran at ang isang normal na martial arts saint ay hindi kayang talunin ang ika-14 na antas na puppet at lalo na ang ika-15. Sumagot si Ming na makatwiran man o hindi ay tapos na siya at wala na siyang pakialam. Sa sandaling ito ay biglang nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso at ang espasyo ay binuksan ng isang puwersa at ang matagal nang hindi nakikitang space-time child ay biglang lumitaw at agad na tumalon si Ming at nagulat na nagtanong kung natagpuan na ba nito ang unintentional purgatory. Nakangiting sumagot ang space-time child na sinuwerte siya at nang malapit nang maubos ang kanyang longevity coins ay natagpuan niya ang isang space-time wormhole at sa kanyang pag-iisip ay pumasok siya upang tingnan ito at doon niya natagpuan ang bakas ng unintentional purgatory. Agad na nagtanong si Ming kung saan ito at sinabi ng bata na huwag itong mag-alala dahil namarkahan na niya ang coordinate nito at maaari niya itong dalhin doon anumang oras ngunit nagtanong kung handa na ba ito at ang pagpasok sa lugar na ito ay lubhang mapanganib at kahit siya ay hindi mangahas na basta na lamang pumasok. Tumango si Ming at sinabing kapag naging martial god na siya ay agad siyang pupunta ngunit umiling ang bata at sinabing kahit maging martial god ito ay walang saysay dahil sadyang napakadelikado sa loob. Matatag na sinabi ni Ming na anuman ang mangyari ay kailangan niyang pumunta at iligtas si Lan Su at napabuntong hininga ang bata at sinabing tila sasamahan na lamang niya ito ngunit may isang kondisyon siya. Tuwang-tuwang sumagot si Ming na kahit 10 kondisyon ay tatanggapin niya ngunit sinabi ng bata na huwag munang magmadali at ang kanyang kondisyon ay kailangan munang tahakin nito ang sarili nitong landas ng martial arts bago pumunta sa unintentional purgatory dahil doon ay walang konsepto ng oras at ang maaga o huli nitong pagpunta ay walang pagkakaiba at ang mga malalakas sa loob ay sadyang nakatatakot at sa kanyang pagpasok ay agad siyang natuklasan ng isang makapangyarihang nilalang at kung hindi siya naging mabilis ay nahuli na siya. Tumango si Ming at sinabing pumapayag siya at nauunawaan niyang nag-aalala lamang ito na baka siya ay walang saysay na mamatay. Sinabi ng bata na saka na lamang ito pag-usapan at nagtanong kung bakit siya nasa ganitong kakaibang lugar na isang bitak ng espasyo na lubhang matatag ngunit maaaring gumuho anumang oras. Isinalaysay ni Ming ang kanyang paglahok sa tournament ng Sword Realm at nagulat ang bata at sinabing may isa siyang matandang kaibigan na nagmula sa Sword Realm at ito ay ang Spacetime Sword Lord. Nagtanong si Ming kung ito ay napakalakas at sumagot ang bata na hindi naman ito masama at noong panahong ito ay hindi ito mas mababa sa kanya at kapag pumapatay ito ay walang sino man ang makakaligtas dahil kaya nitong pumunta sa nakaraan ng ilang libong taon o kahit ilang milyong taon at patayin ang kalaban sa kanilang pinakamahinang sandali.
Nagulat si Ming at sinabing mayroon palang ganitong uri ng kapangyarihan sa mundo at sumagot ang bata na walang dapat ipagtaka at kaya rin niya itong gawin at ipinaalala ang ninuno ng tao na kanyang dinala sa nakaraan upang lumikha ng hindi mabilang na maluwalhating sibilisasyon ng tao. Sinabi ni Ming na talagang pambihira ang Sword Realm at sinabi ng bata na nakalimutan nitong sabihin na ang Spacetime Sword ay pag-aari rin ng ninuno ng tao at may isa pa itong pangalan na Human Emperor Sword ngunit hindi na niya alam kung nasaan ito ngayon. Biglang sinabi ng bata na may parating at agad siyang naglaho at sa sumunod na sandali ay si Ming ay muling hinailan ng pamilyar na puwersa pabalik sa espasyo ng tournament. Sinabi ng tinig na tapos na ang tournament at ang kanyang huling ranggo ay ika-4 at ayon sa mga patakaran ay makakatanggap siya ng 100 pwesto sa Sword Realm, isang espada na tinatawag na Space Shattering Sword at isang kalooban ng langit. Pagkasabi nito ay naramdaman ni Ming ang isang mahiwagang kalooban na pumasok sa kanyang Divine Infant at agad siyang nagkaroon ng koneksyon sa isang malayong malaking mundo at bukod pa rito ay isang maitim at napakabigat na espada na may habang 5 talampakan ang nahulog sa kanyang kamay. Nang hawakan niya ito ay naramdaman niyang ito ay may bigat na hindi bababa sa 100 bilyong kilo at kung hindi siya napakalakas ay hindi niya ito kayang buhatin at sa sandaling nasa kanyang kamay ito ay agad na nakipag-ugnayan ang espiritu nito at ipinakilala ang sarili bilang Space Shattering at hiniling na i-refine ito ng kanyang Panginoon. Madaling nakontrol ng kanyang Divine Infant ang core ng espiritu at sa sumunod na sandali ay siya at ang mabigat na espada ay naging isa at ang pagsasanib na ito ay mas malalim pa kaysa sa kanyang Invisible Sword. Nang may refine na niya ang Space Shattering Sword ay nagsalita ang Invisible Sword at sinabing siya ay mas bata at dapat igalang ang nakatatanda ngunit malamig na suminghal ang Space Shattering Sword at sinabing ang isang basurang tulad nito ay hindi karapat-dapat sa kanilang Panginoon at dapat na itong umalis upang hindi makasagabal. Galit na galit ang Invisible Sword at nagtanong kung sino ito upang maliitin siya at handa na itong makipaglaban. Nawala nang masabi si Ming at mabilis na sinaway ang dalawa upang tumahimik at sinabi ni Bame Ying na pareho silang mga hangal at inirapan ito ni Ming at sinabing tumahimik din ito. Nang kumalma na ang tatlo ay sinabi niyang silang lahat ay kanyang mga sandata at dapat nilang bawasan ang kanilang pag-aaway. Pagkatapos nito ay nakatanggap siya ng 100 token na hindi maaaring kopyahin at ito ang magsisilbing katibayan sa pagpasok sa Sword Realm. Sinabi ng tinig na maaari na siyang bumalik at ang kanyang guro ay malapit na siyang sunduin at yumuko si Ming at nagpaalam at hindi na niya hinintay si Hizong at sa halip ay tinawag ang Spacetime Child at sa isang pagbabago ng espasyo ay agad siyang bumalik sa tabi ng sword pool. Nang muli siyang magpakita at makita si Hizong ay tuwang-tuwang nagtanong ito kung nagtagumpay siya at kung natalo siya ay matagal na sana siyang bumalik o namatay ngunit ang kanyang pagbabalik pagkalipas ng 3 araw ay nagpapatunay na nagtagumpay siya at nanatili roon upang hintayin ang huling resulta. Sumagot si Ming na hindi niya binaygo ang kanyang inaasahan at pumasok siya sa loob ng 3,000 at nakakuha ng 3 pwesto at pagkasabi nito ay ibinigay niya ang 2 token sa kanya. Nang matanggap ang mga ito ay puno ng kagalakan ang mukha ni Hizong at malakas siyang tumawa at sinabing mahusay ang ginawa ni Ming. Ang buong sword pool ay nagdiwang dahil ang ganitong uri ng token para sa Sword Realm ay kahit ang Eternal Divine Mountain ng 4 na Divine Lands ay mayroon lamang 5 piraso at kasama ang nakuha ni Zhuo Daohuang ay ang sword pool ay mayroon ng 3 at ito ay isang himala. Natural na walang oras si Ming upang manatili at saksihan ng himalang ito at maaga siyang umalis sa lugar at dahil nagawa na niya ang kanyang ipinangako kay Hizong ay hindi na niya kailangan pang manatili at ang pagpasok sa Sword Realm ay 1 taon pa ang layo kaya hindi na kailangang magmadali. Sa halip ay nais niyang ayusin ang mga pwesto sa kanyang kamay at noon pa man ay naplano na niyang gamitin lamang ang 10 token, 9 para sa kanyang mga alagad at 1 para sa kanya. At ang natitirang 9 na po ay ipagkakatiwala niya sa pamilya Gan upang ipa-auction at tiyak na marami siyang kikitain dito. Kapag napalitan na niya ng pera ang mga ito ay bibili siya ng ilang kagamitan ng digmaan mula sa pamilya Gan at ibebenta ito sa Tianyuan at ang tubo sa negosyo ng armas ay mas malaki kaysa sa negosyo ng prutas. Sa tulong ng Spacetime Child ay sa isang kisap mata ay bumalik na si Ming sa Heavenly Dao Sect at ang paaralan ay tahimik at ang mga alagad ay abala sa kanilang pagsasanay at tanging si Xiaoxi ang paminsan-minsan ay nagdadala ng mga hukbo sa iba't ibang lugar upang tugunan ang mga kahilingan ng mga mananampalataya dahil bilang isang spirit god na tumatanggap ng kanilang mga alay ay natural na hindi siya maaaring walang ginagawa. Pagdating sa bahay ay naramdaman ni Ming ang kapangyarihan ng Space Shattering Sword at hindi niya napigilan ang subukan ito ngunit sa kanyang pag-ikot ay ang paligid ay biglang naging hindi matatag at ang lupa ay yumanig na parang magkakaroon ng lindol.
Mabilis niyang itinigil ito at agad na nangutya ang invisible sword at sinabing ang mabigat na bagay na ito ay sadyang napakaabala para sa kanilang Panginoon at dapat na itong umalis. Mariing sumagot ang space-shattering sword na hindi nito nauunawaan at ang kanyang likas na kakayahan ay ang wasakin ng espasyo kaya natural na ang pag-ikot ng kanyang Panginoon ay magdudulot ng kawalang tatag nito at nagtanong kung ano naman ang kaya nitong gawin. Sumagot ang invisible sword na kaya nitong magtago sa kawalan at ang kanyang espada ay walang anyo at ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang mabigat na bagay. Sumakit ang ulo ni Ming at sinabing kung magpapatuloy pa sila sa pag-aaway ay ilalagay niya silang lahat sa kanyang storage ring at nang marinig ito ay agad na natahimik ang dalawa. Pabulong na sinabi ni Ming sa Spacetime Child na pakiramdam niya ay may isang punto na siyang halos mahawakan ngunit hindi pa niya lubos na maunawaan at kapag naunawaan niya ito ay agad siyang aakyat sa Sacred Saint Realm at pagkatapos ay magiging martial god. Iminungkahi ng bata na magsara na lamang siya at mag-meditate ngunit sumagot si Ming na walang saysay ito at ang pagbibenta ng mga pwesto sa Sword Realm ay maaaring ipagpaliban muna at nais niyang pumunta sa Martial God Valley upang maghanap ng pagkakataon at marahil ay mayroon siyang makakamit. Agad siyang umalis at pumunta sa East Mountain upang hanapin si Guo Taidao na nakatira pa rin sa isang masaganang kalye at nang muli siyang makita ni Ming ay ang dating ordinaryong lalaking ito ay hindi na katulad ng dati at agad na tumayo at binati siya mula sa malayo at sinabing sa wakas ay dumating na siya. Naalala ni Ming na noong una siyang pumunta ay kasama niya si Feng Shi at noon ay hindi ganito kabait si Guo Taidao at nagtaka siya kung may nalaman ba ito tungkol sa kanya at yumuko siya at magalang na binati ito at sinabing matagal na silang hindi nagkikita at muli siyang nakikigulo. Sinabi ni Guo Taidao na huwag na itong tawagin na nakatatanda at mula ngayon ay magkapatid na sila at siya ay sadyang napakagalang. Nang makaupo sila ay sinabi nito na ang pagpunta niya ay tiyak na para sa Martial God Valley at tumango si Ming at humingi ng tulong sa kanya. Ngumiti si Guo Taidao at sinabing ito ay isang maliit na bagay at sa loob ng valley ay wala siyang ibang masisiguro kundi ang kanyang kaligtasan. Matapos ang ilang pag-uusap ay sa wakas ay nagtanong si Guo Taidao kung pumunta siya sa tournament ng Sword Realm at nagulat si Ming dahil ito ay isang lihim na kakaunting tao lamang sa Sword Pool ang nakakaalam at nagtaka kung paano ito nalaman nito ngunit nanatili siyang kalmado at ngumiti at sinabing mabilis ang balita nito at totoo ngang pumunta siya. Nagtanong muli ito at narinig niyang pumasok siya sa loob ng 3,000 at nakakuha ng 3 pwesto at mahinaong sumagot si Ming na dahil hindi naman siya itinuturing nitong tagalabas ay dapat na itong magsalita ng direkta. Tumawa si Guo Taidao at sinabing pinapatawa niya ito at ang totoo ay may isang matandang kaibigan siya na nangangailangan ng isang pwesto sa Sword Realm at nagtanong kung maaari ba niyang ibigay ito. Agad na bumaba ang tingin ni Ming kay Guo Taidao at dapat ay alam nitong mayroon lamang siyang isang pwesto ngunit humihiling pa rin ito at ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging makasarili at masamang hangarin ngunit hindi siya nagalit dahil ang pwestong ito ay ibebenta rin naman niya at pareho lamang kung kanino ito mapupunta. Nagkunwari siyang nahihirapan at sinabing kahit nakakuha siya ng 3 pwesto ay 2 ang ibinigay niya sa Sword Pool at ang natitira ay nakareserba na para sa Immortal Temple at ginamit niya ang kanyang 2 pagkakakilanlan sa pagkakataong ito. Kumay batang mga kalamnan sa mukha ni Guo Taidao at nagtanong kung mayroon pang paraan at nanatiling nahihirapan si Ming at sinabing wala na sana ngunit ang templo ay handang bumili nito at kung ang kaibigan nito ay handang magbayad ng sapat ay sa palagay niya ay hindi na naisin ng templo na malugi siya ng husto at ang kanyang mga salita ay isang magalang na paraan ng pagsasabing magbigay ito ng presyo at kung angkop ay pag-uusapan nila at kung hindi ay mag-usap na lamang sila ng ibang bagay upang hindi masayang ang oras. Si Guo Taidao ay isang veterano at natural na naunawaan ang kanyang intensyon at nakangiting nagtanong kung magkano ang alok ng templo at sumagot si Ming na ang alok ng Sword Pool ay 15 bilyong longevity coins. Halos masamid si Guo Taidao sa kanyang tsaa at gulat na nagtanong kung 15 bilyon at ngumiti si Ming at sinabing siya rin ay nagtaka kung bakit ito napakamahal ngunit ipinaliwanag ng kanyang senior brother sa templo na ang ibang divine lands ay mayroon lamang 3 o 5 pwesto at ang bawat karagdagang isa ay sadyang napakahalaga. Sumama ang mukha ni Guo Taidao at ang kanyang orihinal na plano ay linlangin si Ming upang makuha ang pwesto sa halagang 3 hanggang 500 milyong longevity coins ngunit hindi niya inaasahang hihingi ito ng napakalaki at kung mag-aalok siya ay kailangan pang mas mataas sa 15 bilyon. Nang makita ni Ming ang kanyang seryosong ekspresyon ay ngumiti siya at sinabing kung sa palagay nito ay masyadong mahal ay paumanhin na lamang at wala siyang magagawa. Sinabi ni Guo Taidao na siya ay isang prangkang tao at pag-uusapan muna niya ito sa kanyang kaibigan at magkikita silang muli kinabukasan.
Pumayag si Ming at nagpaalam. Pagkaalis niya ay direkta siyang nagtungo sa Marshall God Valley at alam niyang ang talagang nagnanais ng pwesto ay si Guo Tai daw mismo at hindi nito matatanggap ang napakataas na presyo kaya minabuti niyang mauna na. Ang Marshall God Valley ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga taong may adhikain sa martial arts at ang karamihan sa mga tao pagdating sa antas ng martial god ay iniiwan ang martial arts at nag-aaral ng pagiging Diyos at pumapasok sa Dharma Heaven Realm at ang mga nananatili sa landas ng martial arts ay nagiging kakaunti at unti-unti silang nagtitipon doon upang magsama-samang lumago. Ang pangalan nito ay Angkop at ito ay isang napakalaking valley na may pinakamalawak na 100 milya at may habang ilang libong milya at matapos ang ilang libong taon ng pag-unlad ay naging isang mahaba at makitid na malaking lungsod na ito. Ang populasyon nito ay lumampas na sa 1 bilyon at ang komersyo ay masagana at puno ng mga dalubhasa at halos 10% bahagi ng kalakalan ng Tianyuan ay ginagawa rito at masasabing ito ay mas masagana pa kaysa sa Divine Capital. Bukod pa rito ay ang mga nakaraang dinastiya maging ang 5 dakilang dinastiya o ang 5 Elements Divine Dynasty o kahit ang 4 na Divine Lands ay nagbibigay ng suporta rito sa material man o tao at ang dahilan ay ang mga tao sa loob ay nagmumula sa iba't ibang lugar at iba't ibang sekta at paaralan at marami sa kanila ay mula sa Divine Lands o mga maharlika ng dinastiya. Nang unang pumasok si Ming sa valley ay inakala niyang mali ang kanyang napuntahan dahil ang mga kalye ay sadyang napakasagana at nagbigay sa kanya ng ilusyong siya ay nasa Divine Capital at sa di kalayuan ay nakita niya ang maraming lumang establishmento tulad ng Treasure Tower at Divine Martial Hall. Naisip niyang walang gabay ni Guo Tai daw ay medyo mahirap at nagtaka kung sino ang dapat niyang hanapin. Sa sandaling ito ay may isang tinig mula sa kanyang likuran ang malakas na nagsalita at nagtanong kung siya ay bagong dating sa valley at kung kailangan niya ng tulong mula sa kanilang omniscient hall at nang lumingon siya ay nakita niya ang isang kabataang nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi talaga pamilyar si Ming sa Martial God Valley at talagang kailangan niya ang tulong ng isang guide at matapos niyang pagmasdan ang binata ay nagtanong siya kung ang kanilang omniscient hall ay dalubhasa sa pagiging guide. Sumagot ang binata na ang pagiging guide ay isa lamang sa kanilang mga serbisyo at ang kanilang samahan ay nagbibigay din ng iba't ibang impormasyon at nagbebenta ng sari-saring produkto at pagkasabi nito ay inanyayahan niya ang customer na pumasok sa kanilang tanggapan kung siya ay nagtitiwala sa kanila. Tumango si Ming at sumunod sa binata patungo sa isang eskinita at sa kaliwang bahagi ay may isang bakuran na kanilang pinasok at ang lugar ay napakalaki at may ilang hanay ng mga gusali at ang bawat silid ay ginawang parang maliit na tanggapan at nakita ni Ming na maraming tao ang lumalabas o pumapasok sa mga ito at tila ito ang lugar kung saan nakikipag-usap ang Omniscient Hall sa mga bagong dating sa valley. Nang makaupo na sila ay nagtimpla ang binata ng tsaa para kay Ming at ngumiti at ipinakilala ang sarili bilang si Chen Xiaoer at sinabing maaari siyang tawaging Xiaoer at nagtanong ng pangalan ng customer at kung ano ang kanyang layunin sa pagpunta sa valley. Ipinakilala ni Ming ang kanyang sarili at sinabing siya ay pumunta dito upang makipagpalitan ng martial technique sa mga dalubhasa at upang mapabuti ang kanyang sariling kakayahan sa martial arts. Tumango si Chen Xiaoer at sinabing karamihan sa mga pumupunta dito ay may katulad na layunin ngunit ang Martial God Valley ay may malalim na tubig at kung wala ang tulong ng kanilang samahan ay malamang na malinlang at mapahamak ito. Nagtaka si Ming at nagtanong kung paano ito mangyayari at ngumiti si Chen Xiaoer at sinabing bago ito ay kailangan muna nitong ipaliwanag ang istruktura ng valley at ang tunay na pangunahing puwersa sa kasalukuyan ay may 3. Ang Myriad Sword Hall, ang Chen Kun Hall at ang 7 Kills Hall. At ang Myriad Sword Hall ay dalubhasa sa Sword and Blade, ang Chen Kun Hall ay bukas sa lahat ng uri at ang 7 Kills Hall ay mas radikal at nakatuon sa sining ng pagpatay at bukod sa tatlong ito ay ang ibang mga puwersa ay karaniwang umaasa sa kanila at ito ang balangkas ng kasalukuyang valley at ang ibang mga tindahan at maliliit na grupo ay parang balat at laman na nakadikit sa buto. Tumango si Ming at nagtanong kung alin sa mga ito ang dapat niyang salihan at tumawa si Chen Xiaoer at sinabing huwag itong magtampo ngunit kung walang elder na gagabay ay napakahirap direktang sumali sa 3 pangunahing samahan at ang karaniwang paraan ay magsimula sa isang maliit na grupo at kapag nagpakita ng kahusayan ay saka lamang maaaring tanggapin sa 3 pangunahing puwersa. Nang marinig ito ni Ming ay kumunat ang kanyang noo at orihinal niyang inakala na ang Martial God Valley ay isang malayang lugar para sa palitan at pag-unlad ngunit ngayon ay tila ito ay katulad din ng labas na puno ng mga nag-aaway na pangkat at ang 3 pangunahing samahan ay malamang na nag-aaway para sa kanilang sariling interes at ang pagpapabuti ng martial arts ay malamang na matagal na nilang kinalimutan.
Nang makita ang ekspresyon ni Ming ay sinabi ni Chen Xiaoer na huwag itong mag-alala at sa pamamagitan ng pagbabayad ng tiyak na halaga ay maaari silang magrekomenda para dito, ngunit ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing hindi na kailangan at sa halip ay nagtanong kung paano magtatag ng sariling samahan sa Valley. Natulala si Chen Xiaoer at mabilis na nagtanong kung si Ming mismo ang magtatatag ng sarili nitong samahan at tumango si Ming at sinabing ang ganitong uri ng Valley ay hindi ang kanyang hinahanap kaya nais niyang magtayo ng sariling samahan kung saan ang lahat ay maaaring malayang pumasok at lumabas, malayang makipagpalitan at sama-samang umunlad. Tuluyang natigilan si Chen Xiaoer at hindi makapaniwalang sinabing huwag itong magbiro dahil kung walang malaking puwersa sa likuran bilang suporta ay imposibleng magtatag ng isang samahan at halimbawa ay ang Myriad Sword Hall ay may suporta ng Sword Pool at ng Heaven Piercing Divine Land at ang Chenkun Hall ay may suporta ng Origin Divine Sea at ng True Dragon Holy Land at kahit ang maliliit na grupo ay may suporta ng mga dakilang sekta o Divine Lands. Sumagot si Ming ng tanong at nagtanong kung sapat na ang Heavenly Dao Sect bilang kanyang taga-suporta at muntik nang mapatalon si Chen Xiaoer at nagtanong kung siya ay mula sa paaralang ito at ang tunay na pagkakakilanlan ni Ming ay hindi alam ng labas at kahit noong tinawag niya ang mga dalubhasa ng Tianyuan upang patayin ang devouring parasite ay gumamit siya ng ibang anyo at tumango siya at sinabing siya ay mula nga dito. Tuwang-tuwang sinabi ni Chen Xiaoer na kung ang paaralan ay magtatatag ng samahan dito ay tiyak na walang problema at tinitiyak niyang sa loob ng kalahating taon ay makakapantay na ito sa tatlong pangunahing samahan at pagkasabi nito ay bigla niyang naalala na may mas madaling paraan upang mapalawak ang impluwensya nito at kailangan lamang na magkaroon sila ng mga master sa antas ng martial art saint o martial god na hahamunin ang lahat ng nasa dalawang listahan ng Valley. Nagtanong si Ming kung ano ang dalawang listahan at nagtaka kung mayroon bang ranggo ng lakas sa Valley at tumango si Chen Xiaoer at sinabing mayroon ng Martial Saint List at Martial God List at lalo na ang huli ay hindi mas mababa ang antas kaysa sa Tianyuan. Hinawakan ni Ming ang kanyang baba at nagtanong kung ang mga nasa listahan ay maaaring hamunin ng walang pasubali at sumagot si Chen Xiaoer na may panganib din ito at maraming humahamon ang direktang pinatay at kahit ang mga hindi napatay ay kailangang magbayad ng malaking halaga upang mailigtas ang kanilang buhay at bilang halimbawa ay kung hahamunin niya si Ming at matalo siya ay handa siyang magbayad ng 100,000,000 martial god coins upang mabuhay at ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga nasa listahan ay handang tumanggap ng mga hamon dahil hindi lamang nito pinapabuti ang kanilang kakayahan kundi kumikita pa sila ng pera. Nagtanong si Ming kung ano ang mangyayari kung ang humahamon ang manalo at ipinaliwanag ni Chen Xiaoer na kapag nanalo ang humahamon ay papalitan niya ang posisyon ng tinalo at makakakuha ng kaukulang taunang sahod at bilang halimbawa ay sa Martial Saint List ay ang nasa ika-100 pwesto ay tumatanggap ng 100,000,000 Martial God Coins bawat taon at ang nasa ika-90 ay tumatanggap ng 150,000,000 at sa bawat pagtaas ng isang pwesto ay nadadagdagan ng kalahati ang taunang sahod. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at sinabing sa kanyang pagkakaalam ay ang isang Dharma Heaven Coin ay katumbas ng 100 Martial God Coins at kapag na-convert ay ang unang pwesto sa Martial Saint List ay makakatanggap ng halos 75 bilyong Longevity Coins, ngunit ngumisi si Chen Xiaoer at sinabing imposible ito dahil wala pang sino man ang nakakuha ng unang pwesto at ang unang 10 pwesto ng listahan ay palaging bakante. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit at ipinaliwanag ni Chen Xiaoer na may patakaran ng listahan na ang sino mang nais pumasok sa unang 20 ay dapat talunin ng isang martial god na nasa unang 40 ng martial god list at bilang halimbawa ay kung nais ng isang martial saint na pumasok sa ika-20 pwesto ay dapat muna niyang talunin ang ika-40 pwesto sa kabilang listahan at sa parehong paraan ay kung nais niyang maging ika-11 ay dapat niyang talunin ang ika-31 at kapag pumasok na sa unang 20 ay mas lalong tumataas ang hirap at kailangan ang talunin ang kaparehong pwesto sa kabilang listahan at kung may nais maging una sa Martial Saint List ay dapat niyang talunin ang una sa Martial God List. Malamig na tumawa si Ming at sinabing talunin ang una sa kabilang listahan at sa kanyang pagkakaalam ay marami sa Martial God List ang nasa ikalawang hakbang na at ang kanilang kakayahan ay katumbas ng Longevity Realm na Master at paano aasahan ng isang Martial Saint na talunin sila. Kinamot ni Chen Xiaoer ang kanyang ulo at sinabing ito ang dahilan kung bakit ang pinakamataas na pwesto sa listahan ay ang ika-16 na si Han Shan at ang kanyang taunang sahod ay 250 milyong longevity coins lamang.
Nagtanong si Ming kung ang ika-16 na si Han Shan ay natalo ang ika-36 na martial god at kung gaano kalakas ang taong ito at sumagot si Chen Xiaoer na natural na alam niya ito dahil ito ay isang malaking pangyayari sa valley noon at si Han Shan at ang martial god na si Qi Ming ay naglaban ng 3 araw at 3 gabi at sa huli ay si Han Shan ang nagwagi sa isang masakit na tagumpay at si Qi Ming ay nasa unang antas ng martial god ngunit napakalakas at natalo na nito ang isang deity ng ika-5 antas ng Dharma Heaven. Tumango si Ming at ngayon ay mayroon na siyang ideya at ang kakayahan ni Han Shan ay halos nasa ika-5 antas ng Dharma Heaven at pagkatapos ay nagtanong siya kung ilan sa martial god list ang nasa ika-2 antas na at kinamot ni Chen Xiaoer ang kanyang ulo at sinabing hindi niya ito tiyak ngunit sa kasalukuyan ay kakaunti pa lamang ang pumapasok sa ika-2 antas at sa palagay niya ay mabibilang lamang sa 2 kamay. Sinabi ni Ming na kung hindi hihigit sa 10 ay may pag-asa pa ang ika-11 pwesto at pagkasabi nito ay binigyan niya si Chen Xiaoer ng isang dakot ng longevity coins at ipinatawag ang pinakamataas na tao ng kanilang samahan. Natulala si Chen Xiaoer at tuwang-tuwang sinunggaban ang mga barya at ang halaga ng mga ito ay hindi bababa sa ilang 10 milyong martial god coins at dapat malaman na ang kanyang buwanang kita ay ilang libong martial god coins lamang at ang perang ito ay sapat na para sa isang taong tulad niya sa buong buhay nito at sunod-sunod na tumango siya at sinabing tatawagin niya agad ang kanilang pinuno at masayang umalis upang pumunta sa pangunahing tanggapan. Hindi nagtagal si Ming at makalipas lamang ang kalahating oras ay pumasok ang isang matandang may puting balbas at ngumiti at yumuko at sinabing pasensya sa paghihintay. Tumayo si Ming at sinabing ayos lamang at nagtanong kung siya ang namamahala sa Omniscient Hall. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang si Lei Wancheng ang pinuno ng samahan at sinabi ni Chen Xiaoer na may isang malaking customer kaya agad siyang nagmadaling pumunta at sa kanyang paningin ay pamilyar ang hitsura nito at nagtanong kung siya si Ye Ming na nagpakita ng martial arts throne at gamulat sa mundo noon. Nagulat si Ming at naisip na ang taong ito ay may matalas na paningin at naaalala pa ang pangyayaring ito at tumango siya at sinabing siya nga ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Lei Wancheng na siya nga ito at ang pagpunta nito sa kanilang samahan ay isang malaking karangalan para sa kanila at nagpasalamat si Ming. Nang makaupo sila ay sinabi ni Ming na siya ay naparito upang gumawa ng ilang bagay at nais niyang magtanong ng ilang katanungan sa pinuno at mabilis na sumagot si Lei Wancheng na sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman at magtanong lamang ito at sa kanyang paningin ay ang mga nagtataglay ng martial arts throne ay lumilitaw lamang isang beses sa bawat ilang daang libong taon sa Tianyuan at lahat sila ay naging mga pambihirang tao at kung pipiliin ang pinakamahuhusay at pinakamalakas na tao sa kontinente at irarango sila ay ang unang 10 ay halos lahat mayroon nito at ang mararating ni Ming ay walang hangganan at hanggat hindi siya namamatay ay tiyak na gagawa siya ng mga bagay na yayanig sa langit at lupa. Nagtanong si Ming kung paano magtatag ng sariling samahan upang ang mga mandirigma ng mundo ay makapagpalitan at makapagsanay at nag-isip si Lei Wancheng at nagtanong kung nabalitaan niyang mayroon itong suporta ng Heavenly Dao Sect at sumagot si Ming na hindi lamang ito kundi pati na rin ang Immortal Temple. Pumalakpak si Lei Wancheng at sinabing sapat na ito at kailangan lamang gawin ni Ming ang 3 bagay upang makapagtatag ng sariling samahan. Nagtanong si Ming kung ano ang 3 bagay na ito at ipinaliwanag ni Lei Wancheng na una ay dapat siyang maging kilalang tao sa valley at ang pinakamadaling paraan upang sumikat ay ang harmony ng mga nasa 2 listahan at dahil siya ay isang pambihirang henyo ay hindi ito magiging mahirap para sa kanya at ang pangalawa ay dapat siyang magtipo ng isang grupo ng mga tunay na dalubhasa sa martial arts lalo na ang mga nasa martial god list at sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng tunay na impluensya at ang pangatlo ay dapat mayroon siyang sapat na resources kabilang ang kayamanan mga pamamaraan at martial techniques at lahat ng ito ay kailangan. Nagtanong si Ming kung ganoon lamang ba ito kasimple at sumagot si Lei Wancheng na tila simple ngunit talagang napakahirap at ito ay panimulang kondisyon pa lamang at pagkatapos maitatag ang samahan ay kailangan pa nitong bumuo ng isang natatanging sistema ng martial arts. Nagkaroon ng interes si Ming at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin at kitang-kitang si Lei Wancheng ay mas mataas ang antas kaysa kay Chen Xiaoer at mas malalim at mas malinaw ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay.